Walang bagay na dalit ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ang iyong mga salita na kamangha-mangha, kahit di namin nakikita o nakikita man, naniwala kami na ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sapagkat kayo ang aming Diyos na salita. At ang salita ito na nakatawang tao sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Kristo Kristo. Tunay ang aming Diyos, samahan mo kami na hindi kami nag-uusap sa iyo. Hindi ito panalangin na may pagsusumamo at pagpapakumbaba. Nalam namin, O Diyos, na hindi sagana ang aming kaalaman, ang aming sasabihin, hindi lang iniwala kami na ang aming bibig ay ibubuka mo upang sabihin ang katotohanan ang iyong mga salita. Napapanahon man o hindi. At naniniwala kami, O Diyos, na ito'y pagkakataon na may bahagi namin ng mga salita, hindi doon sa namatay, kundi dito, namarito sa gabi ito na nabubuhay sa uling panahon, na marinig ng dalawang tenga nila at umimo sa kanilang puso na ang salita, Panginoon, sabi ng
inyong lingkod si Apostol Pablo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi ito aksidente na nagkataan lang. Hindi ginamit mo po ang inilingkod na may bahagi namin sa anumang pamamaraan ang iyong mga salita. Daga ng aming Panginoon, wala kaming kaalaman, wala kaming karunungan, maliban na kayo ang sasama sa amin at bibigyan mo po kami ng katalinuhan. Nawa, ang tagapakinig sa gabi ito, Panginoon, naniniwala kami na dito ay nagsisibo na mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, maging ang mensahe na aming ibabahagi, nawa maunawaan nila at ito ay may pabuhay nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo sa papuri po natin ng Diyos. Tumari mo rin seryoso po tayo sa oras po nito. Bigyan po natin ang galang ang gawain ng Diyos. Hallelujah. Tandaan po namin Diyos, kami po nagsundi sa galang ng aming sarili. Narito po kami sa pangalan ng ating Renito Cristo. Pwede po tayo magseryoso sa sandalang oras po nito. Yes, glory Lord, hallelujah. Yes, glory Lord, hallelujah, Jesus. Ay, ito po natin salamat sa iyo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Pinoon, sa uso ng Diyos. Lahat na narito, Lord. Ikaw ang kalang papapurihan. Hallelujah, Lord. Lord of Christ. Hallelujah. Salamat sa iyo, pagkasalamatan ko natin ang Panginoon. Salamat sa iyo.
ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko ay dapat mahalin. Ang daming alay ko, ang daming naman ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na ipagkaloob, mamahalin diyan, hindi kong loob ang aming dalangin. Magabay tanggapin ang daming alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling, aking hinihintay. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik dito. Ang makapiling ka, inaangking ang aming alay ko, kalahating ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na ipagkaloob, mamahalin diyan, hindi ko niloob ang aming dalangin. Agad ang tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Kay gandang alalahanin, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas na, iniligtas na aking kaluluwa, inagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Minsan pa kay gandang alalahanin, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas niya, iniligtas niya aming kaluluwa, inagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Ang nakasama ng Diyos ay tunay, ang nakasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama
Salamat Panginoon sa oras ko nito, Diyos. Tuloy nga Panginoon na mayroong magandang mangyayari sa mga taong lumalapit sa iyo. Kaya sa gabi nito, Diyos, dalangin namin sa mga nakuha niyo, God. Upang doon sa mga taong lalapit at maglilingit sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras nito, Diyos, ikaw po ang aming pagpurihan at paglilingkuran. Inaangkin namin ang iyong gabay at matubay mula sisimula hanggang sa matapos ang gawain nito, Diyos, ay sumaanin ang iyong kapayapaan at pag-ibig sa pagkasamin na rito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng ating sabi namin. Amen. Yan. So, dito ang Panginoon. So, ngayon po ay darati po tayo sa pag-aalala po natin sa ating kapatid, sa kay Sister natin. Nandito po yung kanyang mga siyang magulang po rito. Anak, meron? Ano meron? Kamag-anak? Ayan, mga po. Yan, no? So, pwede ba kayo magsalita patungkol po sa kanya? Yan, Hello. Yan isang magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat, pinasasalamatan ko lang muna yung makapangyarihang Diyos. Sa lahat ng kabutihang ginawa niya para sa atin. So yun, nakakalungkot lang isipin na dumating na yung part na nagkakaroon na tayo ng pighati. Nawala na tayo ng mga minamahal sa buhay. Pinasasalamatan ko si Ante natin kasi hindi sapat yung yung salamat sa mga ginawa niyang tulong para sa amin at sa iba, hindi lang para sa amin. Kulang yung kung isa-isahin ko yung mga itinulong niya sa amin, hindi lang salamat maraming salamat. Siyempre especially kay Lord na nagbibigay sa atin ng lakas ng buhay. Yun, pinapaunawa sa atin ng Lord na ang tao ay mamamatay. Yung katulad ng sinabi kanina ng ating pastor na hanggang kailan ka pa maglilingkod sa Diyos. Kasi habang buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na maglingkod sa Kanya at magsisi sa mga kasalanan natin. Ito yung part na yun, yung buhay pa tayo. Kasi pag tayo ay wala na at patay na, hindi na tayo makakapagsisi. Nasusulat din sa Bible na siya ang buhay, ang daan, ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Pinapaunawa sa atin ng Lord na lahat tayo mamamatay. Si Jesus Christ namatay din siya. Pero si Jesus Christ, iba yung pagkamatay niya. Namatay si Jesus Christ, hindi dahil sa kanyang sakit, o dahil sa kahit ano pa man. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos niya yung mga kasalanan natin para tayo ay maligtas. At sinasabi rin sa John 3:16 na gawin na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na yun yung nangyayari sa atin na hindi lang natin dapat kilala ang Diyos, kinikilala natin. Alam lang natin sa ating sarili na mapagmahal ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos, tama nga naman. Pero may paghahatol na mangyayari. Nagagalit din ang Diyos, kaya nagkakaroon ng parusa. Ang parusa na yung paghahatol, pagkamatay na ng isang tao. So ayun, pinasasalamatan ko yung Diyos kasi ito tayo, buhay. Pinapaunawa sa atin na hanggang may kamatayan, may hangganan dito.
At pinapaunawa sa atin ng Lord na habang buhay pa tayo, maglingkod tayo sa Kanya. Kilalanin natin siya. Yun lang po, maraming salamat. Ayan ho. So, sino pa yung mga hapon ng Kristiyan natin na ibang gustong magbigay na yan? Sa kanya, gusto mabubuhay pa ang ating kapatid. Ayan po, papasalamat lang po ako kay Lola dahil napalaki niya po ako ng maayos. Dahil po wala po siya, di po nakapag-aral na maayos. Kasi po namawa po ng sa ibang bansa. Kasi siya lang po nagpapaalala sa akin. At sana po, magtagal pa sila sa salon. Sana maging masaya sila na masaya rin ako na kasi nandito sila yung nabubuhay ko siya. Lagi akong masaya pagkasama sila na sana nangyayari kasi at kung nangyayari hindi lang natuloy. Yan o. So sana ako pong huling ko sa pag-aaral mo. Dahil yun lamang ang tanging pangarap ng Lola na makapagtapos ka yung pag-aaral. Ang problema, wala na po siya. Hindi na mahulagan na kapag wala ka na, wala na siya, wala ka na rin. No? Sana magpatuloy ka sa iyong pag-aaral. So, sino ba mga apo na ating magbibigay ng testimony sa mga nangyayari nung nabubuhay pa ang share natin sa inyo? Ano ba yung mga naranasan nyo nung siya ay nabubuhay pa? Yan, meron ba? Yung mga apo niya. Lahat dito mga apo niya natin. Yan, sana ay... So, sino pa gusto magbigay ng testimony patungkol po sa buhay ng ating siya natin yung siya ay nabubuhay pa? Meron ba kayong na hindi makakalimutan? Meron ba? Ayan. Sa mga kaibigan mo, natin, baka gusto nyo pong magbigay ng testimony patungkol sa kanya. Ano siya nabubuhay? Ikaw ba ay masaya na kasama mo siya? Ikaw ba ay malungkot na kasama mo siya? Okay? So, kasi kumbaga sa nung huling pagkakataon natin ito na magsalita po tayo patungkol sa taong namatay. Kung tayo man ay may nagawang kasalanan, hindi tayo hindi patawad sa Kanya dahil nung si Jesus Christ na matay at muling nabuhay, meron siyang 40 days na nanatili dito sa mundo. At pagkaroon ng pagkatapos ng walong araw, saka siya umakyat sa langit. So marahil nandito sister natin sa ating kapaligiran, ay nakikinig siya sa atin, bagamat hindi natin siya nakikita, at alam niya kung ano ang ating mga ginagawa, no? Kung siya man ay narito sa ating kalagitnaan. Meron pa ba gusto magpa-testimony? Bago tayo dumako sa unang salita ng Diyos, meron tayong mensahero sa dalawang pang mensahero yung makakakinggan nyo sa gabing ito patungkol po sa mga kung ano nga ba ang kalagayan ni Sister natin sa kabilang buhay. No, sapagkat wala na po kayong magagawa kay Sister natin. No, pero sa mga buhay, meron kayong magagawa. So sa patay, wala na po. Kasi sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay pag-hukom. Ibig sabihin, maharap na siya sa hukuman ng Diyos pagkatapos na mamatay. Kaya kahit anong pananalangin natin sa taong namatay na, wala hindi na po tayo pakikinggan ng Diyos. Bakit? Sabagat tapos na ang palugit na sa taong yun. No? Sabagat ang kaligtasan ko natin ay individual. Hindi po sasabihin, sagot kita. Huwag ka mag-alala, hindi po ganun. Individual po ang ating kaligtasan, kaya hindi pwedeng sagot question natin yung sa bilanggi po yun.
ang tanging na makapagliligtas natin walang iba kundi si Jesus lamang. Mayroon po tayo dapat na personal na relationship para sa Panginoon. No, hanggang tayo ay nabubuhay. Huwag tayong abutan ng kamatayan na wala tayong personal na relationship sa ating Diyos na ating Panginoon Kristo. So yan po, ang mamaya mapag-aralan po natin yan. So wala na po, tawagin po natin ako ng sahiran na magkakahal po ng salita ng Diyos. Ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Hello? Handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Pwede na. So, pwede na raw. Ngayon, tawagin po natin ang lingkod ng Diyos, si Pastor Ramon, na siya pong magdadala po ng mensahe. So, aalit nyo na pa si Brother Ramon, si Brother Corel, no? Bago po nagsalita natin sa mensahe. Magandang gabi sa ating lahat. Habang-abala po kayo sa kanyang ginagawa. Ano man yan, dapat maging abala din po ang inyong tinga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong magpadaya na makinig at ilalabas sa kabila. Nang namin niyo po ang mensahe na pinapahatid sa atin ng Panginoon. Pwede kayo magtanong pagkatapos kong pahayag. Huwag lang mathematics ha.
Mahinang ko dyan. At tungkol na sa Biblia. Okay, kung wala po tayo mga Biblia, o kaya meron kayong sa cellphone ng Biblia, subaybayan niyo po ang aking binabasa. At sa gabi ito, mga magulang ko, mga anak, mga kapatid, wala tayong pag-uusapan na reliyon dito. Yung tinataas natin dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung malaki na po ang inyong puhunan sa inyong reliyon, manatili po kayo dyan. Ang sa akin lang, hindi po ako nagsihikayat na may reliyon ako. Ang reliyon ko, Biblia. Wala tayong pag-uusapan ng Biblia. Okay, makinig po ha. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 1 hanggang 6. Dito ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 1 hanggang 6. Ganito ang sinasabi ni Apostol Juan. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa akin at sa nagsugo sa akin. Sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko sa inyo na ako'y Panginoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon na maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ganyan na lang po ang ating pagbabasa, pagpalain po ang salitang ito na ating pag-uusapan sa gabi ito. Tayo manalangin saglit. Dakilang Diyos, sa manaming mga pangyarihan sa lahat. Tunay nga ng inyong lingkod, bigyan niyo po ako ng karunungan na nagbubuhat sa iyo. Kapag naniniwala ako na ang ating karunungan ay limitado, maliban ang aming Diyos, na siya nagbibigay ng kaalaman, karunungan, at siyang gumagabay sa amin upang makapangaral kami, Panginoon, na ayon sa katapatan. At maniniwala ako, Panginoon, sa gabi ito, na ito'y pagkakataon na ipangaral namin yung mga salita, lalo tigit sa lahat, yung mga taong nakikinig at nakikiramay sa sister natin. At naniniwala din kami, Panginoon, na hindi aksidente o magkataon ang mga pagkakataon na ito. Hindi ito ay niloob mo. At naniniwala kami na sa mga tagapakinig na ito, ay bubuksan mo po ang kanilang puso, bubuhayin ang kaluluwa upang sila man ay mapabilang sa kawan mo. Kaya nagsabi, Panginoon, na kailangan mo lumabas upang hanapin ang iyong lupang nawawala at ibalik sa kanyang maaari. Sa mga pagkakatipo na ito, Panginoon, ay narito sila. Kaya samahan mo po ang inyong lingkod na hindi ang aking kahinaan ang siyang makita ng aming hindi ang katotohanan ito sa aming kapatitin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Ito yung senaryo yung si Jesucristo ay mabuhay ng muli at nang siya'y aakyat sa kanyang Ama,
natanggap niya ang parangal at uupo siya sa kanan ng trono ng kanyang ama. Ang mga alagad, hindi na nila makikita ang Panginoon. Kung sinabi na, huwag kayong mabagabag, mas malalim sa nababaw na kagano, labi silang nagpaalala na hindi na nila makakasama ang Panginoon. Pero may pangako ang Panginoon, huwag kayong mabagabag dahil sa at tatanong ako sa aking ama at ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Alam niyo po, maraming tao na takot mamatay. Isa sa ayaw ng tao ang mamatay. Ito ang kinakatakutan ng tao. Totoo yan. Bakit maraming tao ang takot mamatay? Una, lalo na kung maraming pera yan. Maraming impok sa bangko, takot mamatay yan. Natatakot siya na ibang tao makikinabang ng kanyang pinagsirapan. Tama? Maraming tao takot mamatay, takot iwanan ng sanlibutan. Bakit? Marami siyang paupahan, marami siyang negosyo. Iisipin niya, makikinabang ang kamag-anak niya, kaya takot siya mamatay. Pero ang realidad, aminin man natin at hindi, mamamatay tayong lahat. Nga lang, may kanya-kanyang pagtatakda ang Diyos. Hindi mo pa pwedeng sabihin na siya na lang, matanda na 90 na Siya na lang, Lord, huwag naman yung bata pa yan Ang kamatayan, walang pinipili. Huwag mo sabihin, Lord, ayoko pang mamatay. Time out. Hindi basketball yan na paglamang ang sa kukunan, hini ka ng time out para mahabol mo yung lamang. Hindi ganun. Ang kamatayan ay pagtatakda. May kanya-kanyang pagtatakda ang Panginoon. Sabi ng Hebreo 19:7, minsan lang isinakda sa isang tao ang mamatay at ang kasunod ay pagbuhusan. Ito ang tanong ko sa ating lahat. Alam ba natin ang ating estado sa harapan ng Diyos? Paano natin naharapin ang Diyos sa kabila na namumuhay tayo sa kasalanan sa sanlibutan? Pag tinanong tayo ng ating Panginoon, Juan, ano pa ginawa ko sa lupa? Hindi kita ng buhay. Hindi ka pwede mangamot doon. Kaya sabi mo, sorry Lord. Walang ganun. Walang ganun. Tama yung sinasabi ng ating kapatid sa ngayon. Namnam niya yung mensahe ng kanta. Kailan ka pa maglilingkod? Pagpantay na ang paa mo. Tandaan natin ang buhay ng tao, parang dilata. Ang buhay natin parang dilata. Sardinas man yan, sa atas man yan. Ang sardinas at ang dapat, pag bibili ka, anong unang tinitingnan mo? Date of manufacturing. At meron din yan date of expiration. Ang buhay ng tao, ganun din. Hindi tayo tatanda sa mundo na tubuan ng ating ulo ng talbos ng kamuti sa katandaan. Hindi ganun. Alam ng tao na siya'y mamamatay. Pero hindi na alam kung kailan. Alam niyo po si sister natin na nabubuhay ang Bible study kanina. Nakikinig siya. At natatandaan ko, sabi niya, ganun pala yung pastor. Naniniwala ako na may naisilig sa kanya na salita ng Diyos na hindi man natin siya nakikita lihim na maaaring sinabi niya, Lord, patawarin mo kung ako'y lumagawang kasalanan. Subalikan natin. Ang tilata pag date of manufacturing, itatapon mo na yan At date of expiration, sorry po. Itatapon mo yan, ibabain mo sa lupa para na hindi uli mahalukan. Ang buhay ng tao,
Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, huwag kayong mapagabag. Ang kausap dito ng Panginoon sa Kristo, yung mga alagad. Yung mga alagad na ito yung mga mananampalataya. Taas nga po ang kamay ng mga mananampalataya. Amen. Diba? Yung mga hindi tumaas ng kamay, tanungin po natin ang ating sarili. Ano ang kalagayan natin sa pamilya? Huwag natin sasabihin, hindi mo na ako nakakalimut sa Diyos eh. Pag umaadalot yung paan, dahil kung lang ako eh. Minsan nanahanalangin ako eh. At mayroon pang ibang kusito. Mabait ako sa aming kapitbahay, nagbibigay ako. Hindi yung pabaitan ang pag-akit sa langit. Walang pabaitan sa langit. Hindi po kayo mabait ka akit sa langit. Hindi po. Ang hinahanap ng Panginoon, sabi ng kanina, pagsisihan mo yung kasalanan mo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Huwag mong kailangan yung pride. Tanggapin mo, magpakumbaba ka sa harapan na Panginoon, makasalanan ako ito o rapat dapat. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Huwag natin ilagay sa ating puso, mapait naman ako, hindi naman ako pala away. Ako pa nga inaaway. Hindi. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Dahil po parang ako sa aking ama, ipakahanda ko ko yung tirahan. Ang tirahan na yan, huwag natin i-split. Ano kaya ang tirahan doon? Water, aroma, kapilan, dike. Ano kaya yung tahanan doon na sinasabi ng Panginoon? Tiles kaya ang tiles? Sino bang gano'n kaya? Dito. Ang tahanan na sinasabi ng Panginoon dito, yung paraiso matagal nang inihanda bago pa man lalangin ang sanlibutan. Yun ang tunay na tahanan. Nalala niyo ba yung dalawang magnanakaw kung saan? Sabi ng isa, Panginoon, kapag naghari kayo, ipagsama niyo po ako sa inyong paraiso. Sabi niyo, ngayon, ipagsasama. Ang buhay ng tao, dapat handa tayo. Alam niyo mga mayayaman, paano yung sa naghahanda ng kamatayan? Lalo na ang mga artista. Marami silang pera para mapaghanda na ng kamatayan ng ginagawa. Bumibili ng lupa sa norte. Pagkabili ng lupa, napapagawa ng lupa. Ganun sila kahanda. Ito ang tanong. Yung kaluluwa mo ba handa? Tandaan natin ha, ang katawan ng lupa natin, instrumento ng Diyos na ginawa tayo maging tao, babalik siya labot. How much more ang ating kaluluwa? Mayroon ba tayong malalim na relasyon sa Panginoon? Tandaan natin ha, ang buhay natin ngayon, hindi ka na makasusumpong ng isang daan. Maliban sa ating senador na si Juan Cruz Enrique, nagsiwang siya ng isang daan. Pero, ang sabi ng Bible, awit 90, pag uwi niyo sa bahay niyo, buksan niyo. Ang sabi ng awit 90, ang buhay ng tao, 80. Si Aling ni Ate, 67. Hindi na inabot pa yung 3 taon. Para mapunan niya yung tinatawag na suwerte. Ulitin ko ha, ang buhay ng tao, 80, 70. Pag umabot ka ng 80, bonus ng Diyos 10 taon. Ngayon, pag nakakita kayo na nakaburol sa iba't ibang panig ng ating lugar, pag sinabi mo, ano yung namatay dyan? Binatilyo yan eh, 16 anos pala. Bakit to? Bakit namatay? 16 anos ha? Nasabi na nasa paligid, yung mga marite, tumama kasi sa layo. Diba? Si Aling natin, karamdaman. Tandaan natin, ang kamatayan, blessing. Blessing ng Diyos. Bakit sinasabi na blessing? Si Aling natin,
pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karamdaman. Si Aling natin pinalaya ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang purpose na pinalaya siya sa kanyang karamdaman, pinalaya dito sa mundo, pinalaya sa kanyang kasalanan na araw-araw niyang nilalabanan? Di ba tayo? Nilalabanan natin araw-araw ang kasalanan. Kung sabihin mo lang ang kasalanan, lahat tayo magkakasala. Pero nilalabanan natin ang kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos sa ating karamdaman. Bakit? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit blessing na kinuha si Aling natin? Ito lang, upang mas lalo pa natin makita ang Panginoon. Lalo na yan eh. Bakit ba dumarating sa buhay ng tao ang kamatayan? Isa yung blessing na ginagawa ng Diyos para mas lalo tayo mapalapit sa Kanya. Ang kamatayan, hindi dapat kinakatakutan. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, mamamatay tayo. Nga lang, gano'n tayo kahanda. Kung ang buhay na inilagat natin dito sa mundo, na wala kang panahon sa Diyos, may panahon ka sa trabaho mo, business, hindi masama, yan, mabuti yan eh. Pero, kung yan ang nagiging priority mo, naawa-awa ka kapatid. Ang sabi ng mga ngaral, ito ang katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano ba utos ng Diyos? Napakasimple lang. Ang utos ng Diyos, number 1, ibigin mo siya ng puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Pangalawa, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Mahirap ba yun? Ang problema kasi sa atin, mas lalong inaalala natin kung alin ang nagpapayaman sa atin, kung alin ang nagpapaligaya sa ating laman, kung ano ang priority natin, yun ang inuuna natin. Hindi ba alam na ang Diyos ay galit sa ganyan? Hindi masama yan eh. Ito ang tama eh. Dapat balance. Kasi hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos eh. Hindi ka bibigyan ng trabaho para maging dahilan ng Diyos. Sorry, busy ako eh. Kailangan na kailangan. Kailangan na kailangan kong Panginoon ng mga bagay na hindi po. Kahit anong gawin mo dyan, kahit nagpasasa ka dyan ng pangangailangan mo, ito lang sasabihin ko sa iyo, pag namatay ka, di mo madadala yan. Alam mo, nalala ko yung ating Pangulo, yung tatay ni Bongbong, yung Ferdinand Umaso Sr. Minsan mamatay, pinapanood ko sa video, nilibing siya sa libingan ng bayani. Habang nilibing siya, kasi automatic eh, di ba? Hindi kumukurap ang aking mata. Bakit? Tinitingnan ko ano kaya ang pinakahuli na ilalaglag sa lupa. Maliban ang bangkay ng ating Pangulo, sabi na ni Marcos Sr., sabi ko, ano kayang kasunod? Alam mo ano kasunod? Watawat. Akala ko ilalagay sa sakyan niya. Ilalagay. Wala. Di bakit ang tao naumali sa mga bagay na ito? Kasi, una, wala tayong natututunan sa salita ng Diyos. May kwento sa Biblia na isang mayamang hangal ayaw ko sino nagbabasa dito ng Biblia. Mayamang hangal. Nakita niya ang kanyang bukirin na punong-puno na ng anihin. Baka punong-puno na ng panamin. Itong lalaking ito, wala siyang kinikilalang Diyos. Namuhay siya ng walang Diyos. Nung nakita ang kanyang panalim na marami na, sabi niya, ano kaya ang gagawin ko rito? At sino yung aking salita, yung pandiwa na ginamit, pandiwa.
Ay hindi, Tantukoy. Sorry po, Tantukoy. Ano ang gagawin ko sa aking bukirin? Alam ko na ko. Hihibain ko ang aking kabalik at doon ko lalagay ang aking hindi narinig sa kanyang bibig. Purihin ng Panginoon, pinagpapala ako. Lord, turuan mo ako kung paano ko ito i-estimate. Puro kanya akin gagawin ko, alam ko na, bibibain ko at doon ko ilalagay ang aking ani. Nangyari yun, binibaan niya ang kanyang kamalig at nilagay doon ang kanyang ani. Umupo siya sa sopa. Sabi niya, hayan, kaluluwa. Wala ka nang gagawin. Kundi kumain, uminom, magsaya. Alam mo, sabi ng tinig sa langit, hangal, sa gabing ito, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Ito ang tanong, sumagot kayo. Sino makikinabang ng kanyang kalaman? Sino? Ginawa ng kanyang kaluluwa eh. Siya ang nagpagod. Sabi ng Panginoon, so palagay niyo, sino ang makikinabang? Natural, maaari ka mag-anak, kaibigan. Yun ang tao na hindi siya namumuhay, na hindi kasama ang Diyos. Lumalakad siya na walang Diyos. Tandaan natin ka wala kang Diyos, mabuti ang Diyos, hinahayaan ka. Hindi masama ang Diyos na hindi ka nakakilala. Pagpapalain ka na eh. Pero, tandaan nyo, magsusulit kayo. Magsusulit ang bawat isa. Ito, sinabi niya sa mga alagad niya, alam na kasi ang kanyang mga alagad na ginagawa ang utos ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako doon sa aking ama at ihanda ko kayo ng natitira. Maraming tao ang pumapanaw sa mundo, walang balikan. Ang tanong, ano ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? Ulitin ko, hindi pabaitan. Marami nagsasabi, sinunod-biyan pag namatay yan, yanit yan. Bakit? Nangyamigay ng 1,000 taka-jacket eh. Hindi ganun ang Diyos. Kung ang Diyos mo yung pananaw mo, aba, mag-isip-isip ka, kapatid. Ang Diyos natin, hindi siya tumitingin sa ganun. Mas kinakuluguran ng Diyos, kinabuguran ng Diyos, yung mga taong sumusunod. Sabi ng awit 39, ang mga mananampalataya, maraming pagdurusa. Subalit, iniligtas siya ng Panginoon. Balik ka, pastor. Mananampalataya ka, marami kang pagdurusa. Okay, bakit ang Panginoon sa Kristo bumaba sa lupa? Marami kang pagdurusa. Hindi siya namuhay sa sanlibutan para magpakasaya. Mula sa sanggol, hindi silang sa Virgin Mary, nagkamunos siya ng pagdurusa. Number 1, pinanganak ka sa sabsaban. Tama? Hindi siya pinanganak sa magarang hospital o privado na de aircon. Ang katabi niya sa sabsaban, mga hayop na mapapangit. Isang pagdurusa yun. Hindi lang nagpapos yun. Nung nagbinata na siya, naranasan ng pasalin ang krus na napakabigat. Yung krus na yun, nasa ibabaw noon ang ating kasalanan. Pinasa ng ating Panginoon. Binuraan sa mukha, pinalo ng kahoy sa ulo. Isa yung isipin mo. Hari ng mga hari. Naranasan niyang magdusa. Hindi siya nag-happy-happy dito. Ang dami niyang naranasan hanggang siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa nagtatapos doon.
Nung mabuhay siya, pinaratanan pa ng mga gobernador ng Roma. Ninakaw si Jesus, huwag niyo sabihin na nabuhay muli. Eh, mga kumakalat na balita eh. Huwag niyo sabihin na nabuhay ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Balikan ng Roma. Sinuhula ng mga kawal, sabihin niyo, ninakaw ng mga lagad. Ang totoo yun. Ang totoo, nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi na ating inawit kanina, kailan pa tayo maglilingkod? Kailan pagkay na ang ating paa? Kailan tayo maglilingkod? Kung kailan habol na tayo buhay natin, halos hiwalay na sa ating kaluluwa. At sabi natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hindi naman talagang tao eh. Baliktad eh. Minsan bumabaliktad ang isip natin. Ito sa isa pa. Ang tao, mapagkunwari. Mapagkunwari. Bakit? Nung nabubuhay ang magulang nila, inaaway nila, palasagot. Sinasagot ang magulang pag inuutusan sila. Meron akong kapitbahay, sinusubok ang tatay nila. Nung mamatay, nilagay sa tarpaulin. Ang nakalagay, we will miss you. Ulitin ko ha. Nung mamatay ang tatay nila, nilagay sa tarpaulin, we will miss you. Ang totoo, we will hit you. Kasi binugbog nila eh. Nung mamatay, we will miss you. Nagpus pa ng protecting Diyos. Ang utos ng Diyos, igalang ang inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina. Ang paggalang mga kapatid, hindi ko galang patay na. Nalalagyan natin katakot-takot na, hindi na makakain yan, patay na yan. Lalagyan natin ang paborito niya. Doon natin ipapakita ang pagmamahal. Mali! Dapat ilagat natin ang pagmamahal sa ating magulang, sa kapwa. Hindi buhay pa. Kasi kasabihin mo yan, kahit patay na yan, hindi yan sabi mo, mamahal kita, hindi ka na maririnig. At hindi ba kasabihin, thank you anak ha? Hindi. Ganun ang tao eh. Bumabaliktad. Eh ito pa. Kapag ang tao pinapuputan, di ba? Pasaway ng barangay. Ito pa ang kuminto ng tao pag pasaway sa barangay. Laging dinadala sa ano. Ito o, laging nire-record. Pasaway. Isa na ako dyan ha. Isa na ako dyan, naminado ko. Purihin ng Panginoon. At ito ako binago. May mga tao na pagpasaway, kasi kapuputan siya ng mga kapitbahay niya. Sana yan, magbarangay yan. Ay, takulong na lang yan. Sagdahay yan eh. O ito pa, eh ipanayap mo na lang yan. Pag-adit ka, ipanayap mo yan. Pag hindi pululo yan. Eh namatay. Yung kanina kinapupukulaman. Pag sinabi, sino yan? Si brother yan yun. Kung bayot yan! Patay na eh. Tama. Hello? Yung nabubuhay, sinusumpa. Sana makulong na yan, sana marihab na yan. O kaya, isama na sa pokkan yan. Eh, nangyari nga namatay. Kung sinabi, sino nakaburol? Si Pastor Ramon. Ang bait-bait yan. Paano mo nasabi mo bait? Eh, binigay pa nga ito ng gente. Napakababaw. Napakababaw ng paningin ng tao. Dapat, ang pananaw natin, kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi, upitaman din sa ating puso. Tandaan natin, kaya tayo nabubuhay sa mundo, hindi dahil sa sarili nating lakas. Hindi sa sarili nating pag-iisip, talino, di. Tandaan natin, kaya tayo nabubuhay sa mundo, sinasanahan niya tayo. Kaya nga, ang salitang Emmanuel, kung ating nababasa ang Bible, pag sinabi ni Emmanuel, God is with us, hindi niya tayo iiwan. Sa kabila na pinagdaanan natin problema, ang sitwasyon, nariyan siya. Hindi ba nararamdaman yan? No, dumaan ang pandemic. Hindi ba pinabayaan ng Diyos? Oo, maraming namatay. Hindi dahil
Sila ay namatay dahil sa disgrasya. Hindi. Namatay sila. Paraanan ng Diyos na karanasan. Pero kailanman di tayo pinabayaan. Nagsusubra sa mga pang-aalita eh. Diba? Diba nga dyan, nagbigayan ka pa eh. Binigay na nga sa kanila, binigay ka pa. Ganon kabuti ang Diyos. Pero ang tanong, aawit tayo kay buti-buti mo, Panginoon. Ito ang tanong, ikaw ba mabuti ka sa Diyos? May panahon ka ba na manalangin? May panahon ka ba na magpasalamat sa araw ng linggo? Kung namumuhay ka na sarili mo lamang na nakasampit, inaasahan. Dapat pagkaalis tayo ng bahay. Sa bawat pangunuhan natin, sabi mo yun eh, God first. Ulitin ko ha. Ang buhay ng tao, sabi ng awit ni Binta, nasa 70 o 80. Basahin natin na para sabihin nyo haka-haka. Ito po. Panginoon, ikaw ay naging amin. Amin ba? Ulit. Ito ang makinig. August 19, talatang 10. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. 70 ah. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ito yun. Nakakaranas tayo ng mga iba't ibang sitwasyon, problema, pagsubok. Nararanasan natin yan. Pero sabi nito, kung malakas ka na, ay 80 taon. Ibig sabihin, pag inabot ko ng 80, bonus ng Panginoon yan, ang santo. Sabi ko nga, saling natin 67. Hindi niya inabot ng 3 taon, na matargit na ang 70. Ako, para sa kalaman, this coming February, mag-60 na ako. Sabi ko nga, pag inabot ko 70, magpupuri ako sa Panginoon. Magpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Yun kasi ang espasyo o haba ng buhay na binigay sa atin. Walang nakakailan sa atin. Maraming tao din, nakakalungkot isipin ko kung namatay. Ang lakas ng loob. Sinutusan pa ang Diyos. Panginoon, kunin mo na ako, ang hirap ng buhay sa mundo. No. Kahit anong panalangin mo na mamatay ka, kung hindi talaga itinakda sa'yo, hindi ka mamamatay. Mayroon nga dyan, di ba, nakakagasa, nahuli ka bang, bakit nabubuhay? Hindi pa nila oras. Kaya huwag natin pangunahan ang Diyos. Huwag natin utusan ng gusto ko nang mamatay. Kasi ang hirap ng buhay sa mundo. Pero kahit anong hirap, may kaasibat pa rin sa lahat. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na mamuhay, mga pagkikong, magtataga. Kasi kung hindi tayo magtataga at pagkikong, paano yung pangako ng Panginoon? Yung pangako ng Panginoon na ipaghahanda tayo ng tahanan sa itaas. Kaya, nawa, mga kapatid, mga magulang ko, nawa, may natutunan kayo sa aral na ang buhay natin sa mundo ay hindi atin. Hiram lang natin. Dahil ka gusto mo, kukunin ito ng Panginoon. Maraming salamat po. Tayo na malangin. Amang banal tunay nga